At dito naman tayo, Dark and Light Side episode 96, 11th of January. Ba't nakapunta ako ng July? January 11, 2024. Diba? Ano yung mga sanhina o pinagamulan ng mga problema natin? At ito yung mga posibleng solusyon sa problema natin. Diba? Nako, ang dami yata ngayong Tignan nyo yung mga posts. Ang daming nag-aaway na sa Facebook dahil na sa mga hindi na nagbabayad sa kinuha nung December. Kayo naman. Okay. Unang problema, sabi ko nga ay away. Conflict. Pangalawa, ito, 9 of Wands. And pangatlo, Queen of Pentacles. Ayun na ang dami natin problema dyan. Ngayon, iniisip natin, nabanggit ko, di ba, na yung pinanggalingan ng problema is yung conflict, yung argumento. Posible, ito yung mga bayarin, no? Yung mga kinuha ninyo last December from Christmas to New Year, na dapat sana hinihintay na nung inutangan ninyo yung mga pambayad ninyo, di ba? It just happened, siguro, hindi nyo na-cope up yung mga bayarin. Kasi, yung iba, bago pa nag-December, yung iba kasi na isang lana yung 13-month, na isang lana ATM, and then yung iba naman, may loan, auto-deduct, no? So, yan na, yan yung problema nyo ngayon, conflict, di ba? Ito, ang solusyon. 3 of Wands. The Devil, ay, Diyos mio. And, the 4 of Swords. Ngayon, yung 3 of Wands kasi is your vision, no? Na makikita at mararamdaman mo din naman Kung kaya mo na sa loob ng ganyang time frame, kaya mong bayaran yung kinuha mo, kukuha ka. Pero kung alam mo, no, na pagdating ng Enero, wala ka nang sasahurin kasi wala ka ng 13-month, may loan yung ATM mo, may loan ka sa SS mo, may loan ka sa pag-ibig mo, and then hindi pa natin alam kung saan ka pa may loan. So, walang natitira, di ba? And then, yung devil kasi dito, ibig sabihin, baguhin mo yung sarili mo, no? Yung pag-aralan mo ngayon 2024 is, kung taon-taon, ganyan ang ginagawa mo, ganyan din yung nangyayari, magbago ka na. No? Ano mo yung sarili mo, ito yung 4 of Swords. I-relax mo yung sarili mo, matuto kang tumanggap sa mga bagay na hindi mo kaya. Lalo-lalo na financial. Kung ikaw yung tipo ng tao na outgoing, tapos wala ka rin namang sapat na finances sa sarili mo, huwag kang makisabay sa lipad ng ibang tao. Kasi yung iba, hindi mo alam, maliban sa sarili nilang income, meron silang suporta sa pamilya nila, kaya hindi sila namumroblema sa foods nila on a daily basis, hindi sila namumroblema sa bills nila. Kaya nagkakaroon sila ng extra funds dahil baka wala rin silang sinusuportahang mga kapatid, magulang, ganun, di ba? Kasi iba-iba yung swerte ng tao. So, kung ikaw, wala ka pa sa ganung pagkakataon, wala ka pa sa ganung swerte, konting higpit muna ng sinturon, konting tiis muna sa finances yon. Sa relasyon naman, no, etong, 5 of Wands, huwag kang makipag-away, no. Halimbawa, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa kahit kanino, kung hindi nila kayang ibigay sa'yo, yung matagal mo nang hinihintay, lalong-lalo na kung ito'y pera. Kasi hindi mo rin alam
kung ano din yung mga sarili nilang, meron din silang kanya-kanyang bills, kanya-kanyang bayarin, kanya-kanyang gusto. So, kung ano lang yung natira, yun lang pwede nilang i-share sa'yo. At kung hindi man sila magkaroon ng pagkakataon na mag-share sa'yo ng finances, at least minsan, you receive something na may regalo. Diba? Kung wala ka rin namang regalo, at yung mahalaga ay naalala kang batiin sa Pasko at Bagong Taon, magpasalamat ka. Kasi hindi lahat ng tao naaalala ka. May mga taong naaalala ka lang kung may kailangan sila. So, yun yung pinakamasaklap. Ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao na nakikipag-away ka dahil matagal mo nang hinihintay, hindi pa mabigay, di ba? Matagal mo nang hinihiling, di pa talaga maibigay. Kung ikaw, lalo na kung ikaw yung anak, huwag mong pilitin magulang mo mangutang para lang ibigay lahat ng gusto mo. Kung meron kang minamadali, kung meron kang gustong bilhin sa sarili mo, magtrabaho ka. Gumawa ka, maghanap ka ng part-time job mo, ipunin mo pera mo. Kung ano mang gusto mong bilhin, yun na, bibilhin mo, yun gamitin mo. Huwag mong bigyan ng dagdag na suliranin at palaisipan yung magulang mo dahil baka yun lang yung magiging mitsa at buong buhay mo masayang. Isang magandang halimbawa. Sasabihin mo sa magulang mo na sa ganitong panahon gusto mo magkaroon ng iPhone. Hindi kaya ng magulang mo. So magkakaroon ng double time, triple time. Matatamaan ng kalusugan. Kung sakaling atakihin magulang mo at biglang natigik, saan ka pupulutin? Diba? So, bago ka humiling ng humiling sa magulang, sa kapatid, sa breadwinner, sa financier, sa asawa, sa boyfriend, sa kalibin mo, isipin mo ahead of time, ano bang kailangan nilang isugal para sa'yo. At kung sakaling isugal nila yun, paano ka? May mga ganun eh. So, hindi po pwede na yung iintindihin mo lang is yung mga bagay na magpapasaya sa'yo or yung mga bagay na pwede mong ipagmayabang sa ibang tao. Kasi walang silbi yun. Kahit ipagmayabang mo man ngayon, halimbawa, buong taon pinag-ipunan, mabilhan ka lang ng cellphone na nasa 60,000-70,000. Buong taon yun pinag-ipunan. Yung paglabas ng modelo ng cellphone, halos buwan-buwan may bagong model. So, paano mo hahabulin yun? Diba? Yung isang taon na pag-iipon sa isang unit lang, pagdating ng pera na naipon niya, obsolete na yung gusto mo. Diba? So, yung gagawin mo dyan, wag mo nang bilhin. Antayin mo na yung tamang panahon kung kailan ka magkakaroon ng sapat at sobrang finances para mabili mo lahat ng gusto mo sa buhay. Ang pangit na pipilitin mo, pipigain mo ang mga tao sa paligid mo dahil lang sa katigasan ng ulo mo, sa kayabangan mo, sa pagiging ambisyosa mo, no? Ganun yun. So, kaya nga yung iba dyan, biglang pakasal sa afam kasi gusto nilang guminhawa. Hindi nila alam. Yung biglaan na yon, yun ang magbibigay sa kanila ng trauma. So, sa lahat-lahat sana magising kayo. Ito yung pinakamagandang sabi ng baraha. Mangarap ka. Sa pag-abot ng mga pangarap mo, tanggalin mo yung mga maling ugali, maling kagawian mo. Magbago ka. And then, pagkatapos nung nasa punto ka na ng pagbabago, i-relax mo ang sarili mo. Pagkatapos mo mag-relax, dun ka rumisbak sa buhay. Todo kayod, todo ipon. Wala kang pagsasabihan ng mga tao. At darating ang panahon, makikita nila, nagtagumpay ka na. Di ba? So, yun yung pinakamaganda. Makikita na lang nila yung resulta.